Before we start, house rules lang po tayo. Kasi grabe po tong speaker natin ngayon, no? Every second counts po dito. Sobrang dami po nating matututunan. So, house rules, please, camera on po tayo. Kung wala naman po tayong ibang ginagawa and okay na mag-camera on, focus po tayo sa ating speaker. Ayan, wala mo nang hihiga, no? Laging sinasabi ni Mentor Kevin, baka mamaya matuluyan po. Matuluyan! Matuluyang makatulog, Mentor Kevin. Yun tayo. Ikaw naman. Medyo lang, huminga lang ako ng konti. Ayan. Ayan. So, upo-upo lang po muna tayo and then kung may iba po tayong ginagawa, kung pwede naman po isang tabi, please do so and then prepare your pens and papers. Yes. Yan. Very important po yan. Kailangan po nating mag-take down notes kasi hindi naman po lahat nakakabisado natin, no? Ayan, so Mentor Kevin, I feel so lucky and privileged today kasi grabe, ako po ang mag-i-introduce sa ating pong speaker for today. Ayan, she received multiple awards like ANSYS Business Leader of the Year 2019 and Golden Globe Award for Outstanding and Significant Achievement in Entrepreneurship. Grabe, ang lupit. Dito pa lang, umpisa pa lang, excite na ako talaga. And yes, she is the top 3 female direct selling CEO in the world. Wow! Grabe. And youngest female network marketing owner, the ambassadress of multi-level marketing in Asia, and ibibigay ko na mga mentors. Grabe na to, ladies and gentlemen. Brace yourself. Ayan, milyon-milyong palakpak naman po, no? Para po sa ating Vice President, si VP Aika Lorraine. Uy! Yeah! Ayan, virtual clap naman. Hello. Amazing morning. Kumusta? Amazing. Kumusta? Napaka-energetic nila Mentor Kevin and Mentor Joanna, no? Hindi ko masabayan. Kumusta kayong lahat? Pwede bang pa-comment? Taga Dubai, hindi naman taga Dubai lahat to, no? Mix na. How are you? Pwede ba nating palakpakan, virtual clap muna, ang Mentor Kevin at Mentor Joanna natin, no? Ang Isko Moreno at Angel Locsin ng I Am Worldwide. Wow! Iba-ibay mo ka every week, no? So anyway, kumusta po kayong lahat? Nagsasawa na ba kayo sa mga trainings natin or uhaw na uhaw pa kayong matuto? Pwede bang pa-comment? Sawa ka na ba or uhaw ka pa? Feeling ko medyo nagsasawa na yata kasi hindi tayo nadadagdagan weekly eh. Nadadagdagan ba tayo? Nag-comment si Marisan, uhaw po. Belinda, uhaw po. Mikaya, ayan, CEO, uhaw daw. Uhaw sa'yo, VP. Ano ba yung uhaw sa akin? Uhaw po, Romel. O, diba? Sabi ni Mentor, Pakito, uhaw. Sure kayo, uhaw kayo ha? Kasi pansin ko parang weekly hindi tayo nadadagdagan eh. Last week nga yata parang 50 plus. Dapat nadadagdagan tayo, diba? Kung uhaw. So anyway, hindi ko sasayangin yung oras ninyo, no? Hawak naman ninyo mga phones ninyo na para sa Facebook account niyo. Kasi it's all about Facebook profile ang pag-uusapan natin tonight. Clear naman yung audio ko. Pwede bang pa-comment kung clear? Ayan. So, start na tayo. So, anyway, very simple and quick lang ito, guys, no? But very important sa ginagawa nating negosyo. Okay? So, aware naman kayo aware ba kayo kung anong kumpanya tayo? Aware ba kayo? Pwede bang pakitype kung saan kumpanya kayo ngayon? Baka naliligaw yung iba dito, ha? Hindi naman, no? Ayan, I Am Worldwide. So, I Am Worldwide is a network marketing business. Okay, clear naman tayo dyan, di ba? Nasa network marketing business po tayo. Ibig sabihin, network marketing. Ano ibig sabihin ng network? Network, ibig sabihin, tao-tao. Marketing, ibig sabihin, marketing. Okay, so isang way to market, anong ginagamit ngayon nowadays? Facebook. Correct? So ito, technical tayo ngayon. Kung may pen and paper kayo dyan, okay lang. Pero ipapasa ko naman sa mga mentors ninyo yung PowerPoint natin. Okay, ito guys, request ko lang ulit. Anything na may problema ka, iniisip mo ngayon, set aside muna natin. Okay? Kasi kahit gaano kaganda yung mentoring natin, yung topic natin,
Kung hindi ka makikinig, kung marami kang iniisip, baliwala lahat. So since nakinig ka na dito, since nandito ka na sa Zoom, focus ka muna sa akin. Okay? Okay po ba yon? Pwede bang pa-comment ng okay? Ayan, before ako mag-start. Okay, ayan. Heroes Lean. Okay, start na tayo guys. Very quick lang ito ah. Topic natin for today is all about, naka-record ba? Ayan, is all about Facebook lift. Okay? Ano ibig sabihin ng lift? Narinig nyo na ba yung term na facelift? Sino nakarinig ng term na facelift? Anong ginagawa pag sa facelift? Tinatanggal yung mga wrinkles, di ba? Yung mga unwanted wrinkles, tinatanggal yan sa mukha ng tao. Parang ganun sa Facebook ngayon, no? Parang ganun sa Facebook. Tatanggalin natin yung mga hindi importanteng bagay, mga post, mga photos, yung mga details na nakalagay sa profile niyo, tatanggalin natin yan. Okay? Or in other term, renovation. Facebook renovation. Okay? Aayusin natin yung Facebook profile natin. Question po, lahat po ba may Facebook dito? Baka yung iba wala pang Facebook? Lahat ba may Facebook? Baka iba wala, ha? Baka Friendster pa din? Lahat naman may Facebook, di ba? Pa-comment naman. Ayan. So ito, again, very basic, very simple, and very duplicable ito. Hindi ito about boosting your page or post, no? Ang nagtuturo nito yung mga mentors ninyo. Ang nagtuturo yata nito si Mentor Kevin at si Mentor Paquito, no? Tama ba, mentors? About boosting ng page tsaka boosting ng post. So, hindi ito about doon kasi I'm sure mas maraming alam yung mentors ninyo about doon. Ito, mas simple ito. Ito yung foundation ng Facebook ninyo. In-apply ko na to for 3 years and naging effective siya sa akin, kaya tinuturo ko siya sa inyo. No? So, tumaas, in short, tumaas yung engagement ko sa Facebook. No? Dumami yung viewers ko, dumami yung likers ko, etc. Okay? In short, dumadami na yung tumitingin sa Facebook ko. And since online na tayo ngayon, very important siya and useful. And after this, no, after nito, kailangan ituro mo na siya agad sa downlines mo na wala dito ngayon. Clear ba tayo doon? Lahat po na nandito ngayon, after po ng training natin, iset mo na po agad yan sa downline mo, i-discuss mo na sa kanya agad yung mga wala dito kasi very important ito. Okay? So, share screen muna ako. Ayan. Pwedeng pa-comment kung nakikita sa screen. Blurred talaga siya, no? Blurred ba, Mentor Kevin? Ate, Paco Carmens, how are you? Blurred ba, guys? Yung Opo, clear na clear. Okay, clear. Kasi sa akin, blurred eh. So, anyway, ito guys, topic is Facebook lift. Okay, so anong purpose nitong training natin? Una-una, I'm sure narinig nyo na tong term na to, first impressions means a lot. Or first impressions last. Narinig nyo na yon? Sabi nila, kung ano daw yung unang nakita sa atin ng tao, dun daw nila tayo gina-judge. Diba? For example, diba, sino po naka-experience dito ng networking na offline? Yung hindi pa pandemic, yung wala pang COVID. Yung offline, yung pumupunta kayo sa office, dyan sa Dubai, dito sa Manila, nakikipag-meet kayo pag may client kayo. Sino naka-experience nun? Ayan, nag-comment si Rex Shaw, I am. Sino pa po? Joan Alvarez, I am. Diba? Before, offline tayo, nakikipag-meet tayo personally. Right? And aware naman tayo, diba? First impressions means a lot. Ano ibig sabihin nun? Kaya tayo nakikipag-meet before sa mga tao, diba? Ibig sabihin, before tayo makipag-meet sa mga clients natin before or meetups, di ba nag-aayos muna tayo? Nag-aayos ba or hindi? Or wala nang ayos-ayos? Sino dito nag-aayos before? Before siya makipag-meet sa client kayo, nagme-makeup, di ba? Kailangan, sa mga lalaki naman, kailangan naka-polo shirt, ganyan, no? Di ba? Minsan naka-business attire ka pa dapat. So, lagi yon, sabi ni Mentor Yo, lagi. No? So before tayo makipag-meet dati, nag-aayos tayo ng itsura, nagdadamit tayo ng pang-business, nagme-makeup tayo, or in short, dapat presentable tayo. Tama si Mentor May, dapat presentable. Okay? Di ba may training ka tayo before, hindi ko alam kung naabutan nyo to, no? May training kami before about executive presence. Pwede pong pakimute. Ayan. So executive presence. So ibig sabihin kung ano yung dapat yung tamang damit mo every time na may iminit ka sa labas. Okay? Kasi hindi natin maiwasan
Bakit natin kailangan mag-ayos ng sarili? Kasi we are judged by what we look or appearance natin. Agree? Ulitin ko, kaya tayo nag-aayos ng sarili natin every time na makikipag-meet tayo kasi we are judged by what we look or kung ano yung appearance natin or itsura natin. Correct? Kaya tayo nag-aayos. No, ganito lang yan kasimple guys, no. For example lang, no. Imagine nyo, guys, may dalawa tayong person na ini-meet. Before, example, may prospect, kakausap mo siya sa chat, no, may schedule kayo sa office, ngayon nag-meet na kayo. Imagine nyo to guys, yung unang tao, for example, ang suot niya, naka-short siya, nakasando siya, no? Naka-shorts, nakasando, naka-chinela siya. Ano yung first impression mo sa kanya? Ano kaya siya? Ano kaya yung background niya? Ano kaya yung ginagawa niya? Tapos may dala pa siyang bola. Tingin nyo, ano kaya to? Kunwari na, pag-meet ka, yung tao na yun, nakasando, naka-shorts, naka-chinelas, tapos may dalang bola. Ano kaya yun? Sabi ni Maricel, tambay. Ano pa po? Sabi ni May, player. O, iba-iba, di ba? Sabi ni George, basketball. So, iba-iba yung impression natin sa tao. In short, na-judge natin yung tao based sa itsura niya. Correct? Kasi before naman natin kausapin yung tao, 'di ba, meet-ups muna, magkikita muna kayo. Naalala ko nga to before, nung may meeting pa kami sa office, no? Pag parating na yung client ko, inaabangan ko sa hagdan. So habang paakyat siya ng hagdan, ino-observe ko na siya, tinitingnan ko na ano yung itsura niya, so iniisip ko na ano kayang background nito, 'di ba? Na-experience mo ba 'yon? Yung habang papalapit yung client mo, ano kayang background nito, 'di ba? So ulitin ko, clear ko, yung iba sabi magba-basketball daw, yung iba tambay naman, no? Yung iba player. So ulitin ko, kumbaga tayo, we are judged by what we look. Okay? Pangalawang tao naman to, guys. Pangalawang tao na client mo, for example, magkikita kayo sa office sa Dubai, no? Yung tao na to, naka-coat and tie. Naka-coat and tie siya, no? Anong tingin nyo? Ano kayang background nito? Anong profession nito? Sabi ni Jericho, businessman. Ano pa? Businessman. Okay? So, ganun lang siya kasimple, no? So, very important kung ano itsura natin. First impressions last and means a lot. Ngayon, before yon, kasi before, pwede pa tayong makipag-meet. Sa Dubai, I'm not sure if allowed na kayong makipag-meet dyan, pero pwede yata, pero bihira na. No, medyo takot na yung mga tao makipag-meet talaga sa labas. Pero dito sa Philippines talaga, allowed din naman, pero syempre iwas na rin yung mga tao, natatakot na rin sa COVID, di ba? Sa panahon natin ngayon, online na tayo. Tandaan nyo to ha, sa panahon natin, online na tayo. Lalo na sa Facebook. Sa lahat ng social medias ngayon, ito ang very useful sa atin. Okay? Agree ba kayo doon? Sa lahat ng social media, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, ano yung pinaka-nagagamit nyo dyan sa lahat ng yan? Pwede bang pakitype? Ano yung pinaka-useful sa inyo na social media? Sabi ni Lynn, Jericho, Joanna, Facebook. Correct. Facebook ang very useful nowadays. Kaya very important na ayusin natin yung Facebook profile natin, which is ito kasi yung foundation ng social medias natin. Okay? Ngayon, again, online na tayo, bihira na tayo makapag-meet. Okay? Kaya hindi na tayo ma-judge by by our looks or appearance. 'Di ba? Kaya nga yung iba naka-shorts na lang, naka-pajama sa baba, tapos maayos lang yung taas, 'di ba? Parang ako ngayon. 'Di ba? So, 'di ba, ganun na tayo eh. Hindi ka na masyadong nag-aayos. Dati ang kapal-kapal ng makeup mo, ngayon light na lang kasi online na lang naman eh. Right? So, ngayon, dati, offline pa before, uso pang makipag-meet, talaga nag-aayos ka lahat, buo yan. Pero ngayon, online na, half body na lang yung kita mo, di ba? Hindi na siya applicable. No? So ngayon, yung before, yung nagre-represent sa sarili natin, yung sarili natin. Pero ngayon, sa panahon ngayon, ang nagre-represent sa atin ay Facebook profile natin. Do you agree? Okay, siya na yung nag-represent sa atin, yung Facebook profile natin. Okay? Guys, ganito, no? Share ko lang yung story ko. Ito, own story ko to, nung nag-network pa ako dati. Actually, until now, or yung mga allowed pang lumabas, yung time na yon, ginagawa ko pa rin to before. So ako, sa wallet ko, meron akong automatic, meron akong 10 wait lang.
Alright, so let's wait lang po, no? Yan, okay na. Wait lang guys ha. Ayan. Saan ako nag-stop? Sorry. Ayan. Isa regarding sa business card, no? So before, pag may nami-meet ako, automatic, sa wallet ko, meron talaga akong, may dala ko lagi na 10 business cards or calling cards. Okay? Every time na may nami-meet ako sa labas, personally, guys, lagi ito ha. Pwede bang pa-comment sa mga nagagawa na to before? Yung every time na may nami-meet ako sa labas, kahit hindi ko kakilala yan, automatic, bibigyan ko ng calling card ko. Sinong ganun dito? Yung pag may nami-meet ka, binibigyan mo ng calling card mo, binibigyan mo ng flyers mo. May gumagawa pa ba ng ganun? Si Mentor Kevin, ako po, 'di ba? Rexcho, ako, si Yo, me, o 'di ba? Kailangan guys, ganun kayo ha. Yung mga mentors nyo, ginagawa pala yon. Si Mentor Paquito, I am. Guys, kung uplines nyo, ginagawa nyo, dapat kayo ginagawa niyan ha. Very basic yan. Dapat sa wallet mo, sa bag mo, lagi kang may dalang calling card and flyers. So ako before, calling card or business card ang meron ako lagi. Sa business card ko na yon, sa calling card ko, nakalagay doon yung full name ko. Okay, full name. Yung totoong full name ko, yung totoong pangalan ko. Tapos, pag may nami-meet ako, after ko bigyan ng calling card, automatic. Guys, automatic ha, pinapa-add ko na yung account ko sa Facebook nila. Hindi ako yung mag-a-add sa kanila ha, sila yung gagamitin ko yung phone nila, pag hindi nila mahanap yung account ko, ako pa mismo magta-type, ita-type ko using their phone, tapos i-add ko yung account ko. Take note guys, hindi account ko yung i-add ko sila. Ang ginagawa ko, account nila, ina-add yung account ko para ma-accept ko na lang. Are you learning? Ngayon, so ibig sabihin, ang landing page lagi, every time na may nami-meet ako, is yung Facebook profile ko. Are you learning? Kasi, example, pag may na-meet tayo personally sa labas, hindi natin kilala. Di ba, first time nakipagchikahan, di ba hindi naman natin kaya nakipagkwentuhan agad ng 2 hours, 3 hours, right? So, ang goal mo, mapa-add mo agad sa Facebook account mo. Gets, guys? Ulitin ko, pag may na-meet tayo sa labas na first time nating ma-meet, hindi naman natin kaya makipagkwentuhan agad ng 1 hour, 2 hours eh. 'Di ba? Ang goal natin, i-add natin yung account natin sa account nila. Yun yung goal mo every time na may nami-meet ka. Guys, alam nyo ba, parang ganito lang yan, no? Dito sa subdivision namin, one time before, nagmotor ako, no? So, nagkape ako dito sa subdivision. Pumunta ako sa coffee shop. Dala ko yung motor ko, may lalaking lumapit sa akin. Sabi niya, hi miss, are you Aika Uy? Sabi niya. Sabi ko, yes po. Sabi ko, why? Sabi niya, matagal na daw siyang naka-follow sa Facebook ko. No? So, ibig sabihin, hindi naman siya magpa-follow sa Facebook ko kung hindi interesting yung account ko. Ulitin ko, hindi naman magpa-follow yung tao sa accounts ninyo kung hindi interesting yung account ninyo. Tama? So, ibig sabihin, may inaabangan yung tao. So, ang goal natin, no, ayusin yung Facebook profile natin para ma-curious sila sa ginagawa natin. Are you learning? Then, pangalawa, anong purpose nito? Style first, then substance. Narinig nyo na ba to guys? Yung sinasabi na in term na style over substance?
Sabi doon, style over substance. Ibig sabihin nun, mas importante daw yung style or itsura kesa sa substance. Ang substance means content. Sa marketing daw, ang sabi, mas importante ang style kesa sa substance. Ibig sabihin, mas importante daw yung itsura kesa sa content. Pero sa ginagawa natin, mas importante yung dalawa. Okay? Sa ginagawa natin, mas importante yung dalawa. Okay? Since nasa attraction marketing tayo, applicable sa atin yung dalawang bagay na yon. No? Ulitin ko, bago kalikutin ng tao ang profile mo, kailangan ma-attract muna siya sa profile mo. Okay? Bago kalikutin ng tao ang profile mo, kailangan ma-attract muna siya sa profile mo. Okay? Wait lang ha. Ayan. So, next. Guys, clear naman yung PowerPoint natin, no? Kasi kahapon, medyo blurred eh. Mentor Kevin, clear naman? Actually, nakikita naman, BP. Medyo blur actually. Nakikita naman po. Nakikita naman. Sige, sige. So, ngayon, ang goal natin, no, pagandahin yung profile natin. Okay? So, eto guys, may question ako sa inyo. Na-experience nyo na ba to? Example, may nakita kang account, no? May nakita kang new person, hindi mo kilala to sa Facebook, nakita mo yung account niya. Hindi attractive yung profile niya. Yung picture pa lang, di ba, nag-iinom, ganyan. Tapos yung mga post niya sa wall niya, puro inuman, puro negative question. May question ako sa inyo. Bibigyan nyo ba ng effort tingnan yung profile niya? Pwede bang pa-comment? No. Sabi ni Reg, Chrissy, no. So, ganun din sa atin, di ba? So, unlike pag may nakita ka na attractive, di ba, inaalam mo yung background niya at kung ano yung ginagawa niya. Correct? So, are you learning? So, ang goal natin, ayusin yung look ng Facebook natin. And then, after that, pag maayos na yung look, in-next natin yung content naman. Then, lastly, build curiosity, then connect. Ang goal natin, ma-curious sila kung sino ka, no? Makita nila kung ano yung ginagawa mo. And eventually, dadating yung panahon na ko-connect na sila sa'yo. Okay? Naka-follow na yan. So, in time, magiging prospect mo na rin siya. So, guys, take note, no? Wag yung kakalimutan tong sasabihin ko, hindi ito overnight. Ulitin ko, hindi ito overnight. Pang pagyaman lang yan. Hindi ito overnight. Once na inayos nyo na yung profile ninyo mamaya, hindi ka naman agad magkaka-pay in. It takes time. Okay? Sa lahat ng bagay naman, it takes time. Naging kumbaga, aayusin natin, it takes time, no? Gagawin nyo ito consistently. Then eventually, siguro after a few months, no, maging effective din siya sa inyo. Okay? Next, what's our goal? Our goal is to build credibility and to look as attractive as possible online. Do this consistently and make it your daily habit. Okay? Kailangan habit siya, guys. Every day. So, ano yung unang aayusin? Guys, check yung phone nyo. Punta kayo sa account. Facebook account. Punta kayo sa profile niyo. Unang aayusin natin, homepage. Unang-una, thumbnail. Guys, check yung profile, yung photo nga ninyo. Picture ha, yung picture. Mentor Kevin, pwede kang mag-chat or mag-chat sa GC para makita nila yung mga thumbnail na sinasabi ko, yung maliliit na bilog. Copy, BP. Guys, ano na lang, pwede rin yung story. Alam nyo guys, yung story, di ba pag nasa chat ka, may mga bilog sa taas? No? Ewan ko kung makikita nyo, papakita ko. Ito guys, may mga bilog sa taas, no? Okay. Guys, yung thumbnail, hindi profile picture yung sinasabi ko Yung nakikita mong maliit na picture ng profile picture mo, yun yung thumbnail. Pag clinic mo kasi yung profile picture mo, di ba lalabas yung buong picture? Guys, nakakasunod ba? Pag clinic mo yung profile picture mo, lalabas yung buong picture. Okay? Hindi yan yung kailangan natin. Ang kailangan natin yung thumbnail. Ibig sabihin, kapag hindi mo clinic yung picture, yun yung thumbnail. Ito guys, yung maliit na bilog. Punta kayo sa group chat, tapos sa taas yung stories, di ba may mga mukha doon? Guys, ganito pala. Ang thumbnail mo, ang profile picture mo, kailangan professional ang itsura. Professional but not too much.
dapat hindi intimidating. Kasi may leader, may top mentor na nag-send sa akin ng picture niya, yung model, yung itsura niya, yung pang-model, intimidating, no? Baka pag lalaki yung prospect niya, tapos makita ng asawa yon, baka mag-away sila, di ba? So dapat yung profile picture mo, yung hindi siya intimidating, hindi siya ano ba tawag doon, yung nakakaakit, yung ganyan, hindi siya pwedeng ganoon. Kasi pag lalaki yung client mo, baka mag-away sila ng asawa niya, di ba? So yung sakto lang, yung magaan yung aura mo. Okay? Tapos professional look dapat, and dapat visible yung face. Kahit hindi i-click yung picture mo, dapat kitang-kita yung muka mo. Okay, dapat naka-close up 'yan. Pwede bang pa-comment yung mga maliliit yung picture nila? Hindi ko kasi mapakita yung sample eh. Wait, ganito. Next ko. Parang ganito guys. Ito yung mali. Tignan niyo sa screen. Ito yung example ng mali. Nakita niyo yung yan yung thumbnail. Yan yung bilog na picture mo. Question, kita niyo ba yung mukha ng tao? Nakikita niyo ba yung mukha niya? Di ba hindi? So, malabo yung, di kita yung mukha niya, yung background niya, no? Parang blurry, ganyan, parang malamig yata sa lugar niya. So, hindi kita. So, mali yan. Mali yan. Okay? Ito yung correct. Guys, ito yung tama. Yan. Yan yung tama. No? So, pagkakita ng profile mo, kitang-kita na yung mukha niya. Yan yung tama. Kahit hindi i-click yung picture mo, kitang-kita na agad yung face mo. Okay? Are you learning? Sino yung mga tama dito? Yung mga yung tama na, yung profile picture niya ngayon, pwede bang pa-comment? Diba? So, guys, ang tip, no, kailangan no distracting background. Hindi pwedeng kung ano-ano yung nasa background mo. So, magulo, kailangan plain lang. Kailangan wala kang kasama sa profile picture mo. Mas okay wala kang kasama, solo mo lang. Kasi pag may kasama ka, lumiliit na yung mukha mo. Tapos mas maganda, walang pets, no? Walang dogs, ganyan, no children, etc. Solo. In short, solo ka. Tapos mas maganda, nakasmile ka. Huwag na may nakasimangot, di ba? O isipin, matapang ka, masungit ka, di ba? Dapat nakasmile. Tapos mas okay, walang sunglasses or shades. Kasi hindi mo makita yung expression ng tao kapag nakatakip yung mata. Di ba minsan sabi nga nila, makikita mo daw kung katiwala ang isang tao based sa mata. Di ba sabi nga nila. Ayan. May mga nagko-comment, tama daw yung nila, yung mga thumbnail nila. So guys, clear tayo dyan. Sa group chat ninyo guys, punta kayo sa group chat. Di ba may maliliit na bilog doon sa gilid? Yun yung thumbnail. Pag kita yung mukha mo, doon sa maliit na bilog na yun, tama yung picture mo. Okay, so ngayon, pag mali yung photo mo, magpa-pictorial ka na, mamaya, magpa-picture ka na. Pagpalit ka na kaagad ng mo, kasi mali yung picture mo pag ganyan, okay? So, kailangan attractive yan. And then guys, must be contrasting. Ibig sabihin, pag dark yung color ng hair mo, kailangan yung background mo light. Mahirap kung, lalo na, pag maitim tayo, di ba? Example, maitim ako, tapos yung background ko, itim pa, hindi na ako makita yun, di ba? Kailangan contrasting. Pag maitim tayo, kailangan yung background light. Okay? Pag white yung hair mo, kailangan yung background mo black. Ganyan. Are you learning? Sabi ni Jericho, mamaya din, di ba? Bibi, paano po yung eyeglasses? Pwede po ba? Pwede naman, kung naka-eyeglasses ka talaga, wag lang yung shades or sunglasses kasi hindi makita yung mata mo. Okay? Pero try mo rin mag-picture lection nang wala kang eyeglasses. Malay mo, mas pogi ka kung wala kang eyeglasses, di ba? Di ba? Kasi meron ganun. Yung iba mas bagay sa kanila na walang salamin. So, picture lang naman. Edi after ng picture, suot mo ulit, di ba? Are you learning? Tumatawa si Rexcho. Are you learning, guys? Then ito no, pag nakuha niyo na yung right photo niyo, stick with it. Huwag kayong palit ng palit. 'Di ba yung iba every week nagpapalit ng photo, every month, every 2 months, wag. Once a year enough. Okay na yung once a year. Kailangan makilala ka, na-familiarize muna sila sa mukha mo. No, para pag may naghanap sa'yo, 'di ba isa lang itsura ng ng social media mo. Okay? O try daw ni Rexcho mamaya. Next, guys, okay na tayo sa thumbnail. May question ba?
before ako mag-proceed? Sabi ni Christy, I am learning. Next. Ayan. Next na tayo. Cover photo and billboard na tayo. So, punta kayo sa account niyo, check niyo yung cover photo sa taas. Okay? Guys, ito ha. Ito yung second most important after ng thumbnail or profile picture. Ano dapat yung ilalagay natin sa cover photo or billboard? Kailangan personality-based ito. Ulitin ko, personality-based. Ano ibig sabihin nun? Kailangan it's all about you. About you, kung ano yung ginagawa mo, ano yung passion mo, dapat ma-curious sila sa ginagawa mo. For example, di ba sa I Am Worldwide, ano ka naman, mentor ka naman dito eh. So for example, na-try mo na mag-speak. Di ba? Nag-speaker ka na. Pwede mong gawing collage yun, no? Or pwedeng, ano pa ba? O basta anything about you na maging credible ka sa mga tao. Kailangan ng editing skills siya dito, guys, kasi may specific na size ang cover photo. Kailangan nyo siyang i-search sa Google kung ano yung size ng cover photo. Kasi yung iba, nung nakita ko, yung iba napuputol. Diba minsan yung text nandun sa likod ng picture, so putol yun, hindi mababasa. Kailangan sakto siya. Ito yung sa akin, pina-adjust ko talaga yan sa taas para hindi siya matakpan ng picture ko, para nababasa pa din. Are you learning? Okay. So, example, photos of you, nagta-travel ka, ganyan, i-collage mo. Tapos, ano pa ba? Pwedeng ganun, no? Tapos, ano pa ba? Basta pwedeng, example, nagtuturo ka na, pwedeng ilagay mo yung team mo, ganyan. May mga downlines ka, ilagay mo. Okay? So, check nyo yung definite size for FB cover photo. Next, third na tayo. Ano yung next na kailangan mong ayusin? Real name. Guys, meron ba dito yung Facebook nila, hindi pa real name? Yung hindi totoo yung pangalan nila. Guys, ito ha, kailangan totoo yung pangalan na ilalagay mo. Tapos, kung ano yung nasa flyers mo, kung ano yung nasa business card mo, kailangan same sa real name mo dito sa Facebook. Kasi halimbawa, may na-meet ka sa labas, binigyan mo ng calling card mo, iba yung pangalan mo sa Facebook, sinesearch ka, hindi ka niya makikita. Correct? So, dapat kung ano yung nasa calling card, ano yung nasa flyers mo, ano yung pagpapakilala mo sa tao, yun yung pangalan mo sa Facebook mo para mahanap ka nila. Next. Guys, yung mga hindi totoo yung name ha, edit na agad mamaya. Anong sabi ni Rexo? I am complicated po ang name ko. Ano daw? Ayan. Ano pa? I am learning. Okay. So, next na tayo. Next, bio section. Ano yung sabihin ng bio section? Ito naman yung bio section, guys. Details about you. Again, for credibility ito, maximum of 3 lang. No? For example, anong pwede mong ilagay dyan? Top mentor of I Am Worldwide Dubai. Ganon. No? Network marketer. Ganyan. So, basta maximum of 3 lang na about sa'yo. Kung ano yung ginagawa mo. For example, network marketer, top mentor of I Am Worldwide Dubai, ganyan, passion to help people, etc. 3 lang. Okay? Next. Next is intro section. Ito naman, guys, may mga nakikita kasi ako before, no, nakalagay pa yung mga intro nila. For example, ang dami. No, check mo nga yung intro section mo ngayon. Punta ka sa profile mo. Yung iba kasi, ang dami ko nakita. Sobrang dami. Halimbawa, former employee of ganito. Nung 2008, nandun na. Former employee. Lahat ng pinasukan niyang kumpanya, nandun. 5. Ang gulo. Tapos may ano pa doon, member of I Am Worldwide, top mentor of, ang dami. Guys, 2 lang. Maximum of 2, enough na yon. For example, lahat ba dito may business page na? Guys, may question ako ha. Lahat ba dito may FB page na for business? Di ba? Tinuturuan naman kayo ng mga mentors nyo nun? Example, yung I Am Worldwide by Rex Cho, yung ganon. Di ba? Meron naman. Yun yung itatag nyo, guys. Yun yung itatag ninyo. Ilan yung page mo? For example, 2 or 3. Yun yung itatag mo dyan. Halimbawa, CEO, ito yung pwede nyo gamitin 3 ha. Pili ka lang ng isa. Kung CEO yung ginamit mo, puro CEO na lang. Pag founder yung ginamit mo, puro founder na lang. Para hindi siya magulo. Okay, for example,
Founder of I Am Worldwide Dubai by Rex Cho. Yung sumunod mo naman na page. Halimbawa, founder of Amazing Products of I Am Worldwide by Joanna Amido. Ganon. Itatag mo yung page mo. Are you learning, guys? Itatag mo. Yun na yun. Hindi mo na kailangang ilagay yung ang dami. Maximum of 3, 2 to 3 enough na yun. Tapos, ang itatag mo lang dyan, yung FB page mo. Wala nang iba. Okay? Next. Ito, guys, put where you live or yung school mo. Why? It is one way to build rapport. Example, saan ka? Example, taga Pampanga ka, no? So, pwede mong ilagay dyan from Pampanga ka. Example, nagsisearch ako, di ba? Nagsisearch ako, tapos nakita ko from Pampanga ka. Alam mo, nagsisearch ako ng 3 members na gusto kong salihan from I Am Worldwide. Yung isa Pangasinan, yung isa Pampanga, yung isa Manila. Ako taga Pampanga ako. Question, kanina yung pinakamalaking possibility na magtatanong ako or mag-join ako sa from Manila, from Pampanga, or from, ano yung sinabi ko kanina? Basta sa ibang lugar, no? Tingin nyo, kanino ako mag-join? Yung mas magaan yung loob ko. Pwede bang pa-comment? Yan, sabi ni Romel, Pampanga. Right. Kasi nga, may common denominator kami. So doon pa lang, nung nakita niyo yung word na Pampanga, medyo nakakonect na ako sa kanya. Okay? Pwede rin ilagay mo yung school mo, no? Pwede mo rin ilagay yung school mo. So one way to connect din yon. Next. Next is link your social media accounts. So yung iba dito, meron ba kayong Instagram? May Twitter ba kayo? May LinkedIn ba kayo? May website ba kayo? Itatag mo dyan lahat sa baba. Okay, guys? The rest, guys, yung mga hindi ko sinabi, tanggalin nyo na lahat. Kasi pampagulo lang yon. Yung iba kasi, ang dami kong nakita, lahat ng awards niya sa IEM, nilagay niya. Top 10 direct seller, top 10 YEP, top 10 ganito, tas 2008, 2010, ang dami. Hindi mo pwedeng ilagay lahat yon. Ang goal mo, konti lang para ma-curious siya sa'yo. Para magtatanong siya sa'yo. Okay? Mas simple, mas okay. Next. Guys, pin photos na tayo. Pin photos. Before, wala pang feature na ganito ang Facebook. Diba? Dati wala pang ganito. May question ako sa inyo, guys, ha. Dati, pag interesting yung tao, example, may nakita kang Facebook account, no? Bagong tao to sa paningin mo. Interesting yung tao. Question, ano yung ginagawa natin? Diba? Chine-check natin yung profile photo niya. Iniisa-isa natin yan. Tama ba? Pupunta ka sa profile picture, tapos next, para makita mo yung mga pictures niya. And then, minsan, pumupunta pa tayo sa albums para makita natin yung mga photos niya. Correct? Tama ba? Sino nakaka-relate? Yung pag may nakita kang interesting tao, check mo talaga yung mga photos niya eh. Pero, ngayon, it takes a lot of time and effort. Feeling ko wala nang gumagawa ng ganun ngayon eh, no? Unless guys, stalker ka. Na-try niyo na bang mag-stalk? Tumatawa si Mentor Joanna, no? Parang maraming ini-stalk si Mentor Joanna. Di ba? So ngayon, merong feature na ginawa si Facebook na pin photos. Kailangan i-maximize natin ito. Kasi sayang naman. Feature to eh. Libre ito. Kailangan ma-maximize natin. Okay? So itong pin photos na to, 9 photos lang to. Siyam lang or 9. Kailangan pumili ka ng mga pictures mo, best photos of you, no? Na pinakamaganda para sa'yo. Kahit para sa'yo lang, pwede na, guys. Kahit pinakamaganda para sa'yo, pwede na yon. Or tanong mo si mommy or si daddy kung maganda rin sa kanila, di ba? Yung pinakamaganda. Ngayon, mag-check ka sa pictures mo, sa album mo, or kung wala kang makitang maganda for you, mag-pictorial ka talaga, no? So, yun yung ilalagay mo dyan sa pin photos na yan. Pwedeng nag-travel ka, pwedeng goal mo na car, ganyan. Pwedeng kasama mo yung team mo, or mas maganda solo mo yan na lifestyle, no? Pwedeng professional look, pwedeng lifestyle, or basta pinakamagandang picture mo para sa'yo. Para mas maging interesting ka. So ako, sa akin, travel yung nilagay ko, di ba? Lifestyle, yan. May mga kotse, kung ano yung hilig ko, nilagay ko dyan yung hobby ko, etc. Are you learning?
Guys, okay na tayo sa homepage ha. So, kailangan after ng training natin, no, maayos na lahat yung mga profile po natin ha. I-check yan isa-isa ng mga mentors natin. Kailangan makita namin mamaya, magsisipalitan kayo ng mga profile pictures. Hindi ko alam kung napansin nyo to kagabi sa mga top mentors kasi nag-discuss ako ng ganito kagabi. Hindi ko alam kung napansin ninyo, nagpalit sila ng mga profile pictures. No? After yon ng training namin. So ito, expect ko, after ng training natin, magpapalit na kayo ng mga photos. Okay? Next. Number 2 na tayo, guys. Ito, guys, post consistently. Okay? Kung mababasa niyo dyan, every 4 hours. Post consistently every 4 hours. Hindi nakalagay na every hour, no? Hindi nakalagay na every 2 hours. Nakalagay dyan specific, every 4 hours. Guys, make it a daily habit. Kailangan mo lang talagang sanayin yung sarili mo, no? Online na lang naman eh. 'Di ba? Napakasimple lang. Para naman sa negosyo mo to, kikita ka rin naman in the long run. Okay? Ngayon, bakit every 4 hours nakalagay dyan? Why? Kasi po, si Facebook, no? Pag nag-post ka or nag-share ka sa timeline mo, guys, take note, 4 hours niya lang ine-expose yung post mo. Ulitin ko. Pag nag-share or nag-post ka sa timeline mo, ine-expose ni Facebook yung post mo ng 4 na oras lang. Ngayon, for example, 6 p.m. nag-post ka. No? 6 p.m. nag-post ka. Tapos after 1 hour, 7 p.m. nag-post ka ulit. Yung una mong post, mawawala na yung exposure nun. Matatabunan ng pangalawa mong post. Are you learning? Okay, ulitin ko. Pag nag-post ka, for example, 6 p.m. Tapos nag-post ka ulit ng 7 p.m. Yung una mong post ng 6 p.m., matatabunan na siya ng 7 p.m. Hindi na siya na-expose ni Facebook. Kaya mas okay, para ma-maximize mo yung exposure ng mga post mo, every 4 hours ka na lang mag-post. Ako po, ginagawa ko talaga to, lalo na dati, no? Nung binibuild ko pa lang yung Facebook ko, every 4 hours po talaga, nagpo-post ako or nag-share. No? Sinishare ko yung post sa IM, minsan mga top mentors, or may sarili akong post, every 4 hours talaga. Guys, alam nyo kung paano ko nagagawa every 4 hours? Naka-alarm yung phone ko. So, automatic yun, every 4 hours naka-alarm. Pag naka-alarm yan, ibig sabihin, kailangan ko na mag-post. So, pwede nyo gawin yun sa mga hirap sa time management. Oh. Kung hirap ka sa ganyan, actually, kahit naman disiplinado ka sa oras, minsan makakalimutan mo yan. Kaya dapat, naka-alarm yan sa phone ninyo. Are you learning po? Guys, hindi ko to sinishare para sa akin ha. Hindi ko to sinishare para sa top mentors ninyo. Sinishare ko to para sa inyo. Para sa sarili mo, para ma-build mo yung business mo through Facebook. Okay? Pag ginawa mo to, pag sinunod mo tong lahat ng sinasabi ko, walang magbe-benefit ito kundi sarili mo at pababa. Okay po? So, dati, nung inaayos ko pala yung Facebook ko, binibuild ko, every 4 hours talaga. Okay, are you learning? Do this consistently, no? Hindi pwedeng once a day. Guys, may mga nakikita ako dito nagpo-post once a day lang. Hindi siya enough. Kung nagbi-build ka ng online business mo through Facebook, hindi po enough yung 1 post a day. Yung iba, once a week pa. Naku. Wala kang makukuhang kliyente kapag once a week ka lang nagpo-post. Kailangan nagpo-post ka sa wall mo. Hindi rin enough po na once a day. Hindi rin enough na 2 times. Hindi rin enough na 3 times. Every 4 hours po. Pag every 4 hours po, maximum of, minimum 5 posts a day. So ako, ang first post ko, most of the time, 8 a.m. Naka-alarm yan sa akin, 8 a.m. After 8, 12. Tapos after 4 hours, 4. So pwedeng ganun sa inyo. Depende kung anong oras kayo nagigising. For example, 5 a.m. ka nagigising. No, gawin mo muna yung mga rituals mo. E di mag-post ka, ang first post mo 6 a.m. So after 4 hours, that's 10 a.m. After 4 hours, that's 2 p.m. After that, 6 p.m. Correct? Are you learning? Okay, guys. Tinuturo ko na yung mga basic, ha? Pero yung mga boosting sa mentors nyo na bahala doon. Wala ko alam doon. So, ang hustler dyan, si Mentor Paquito at si Mentor Kevin. Sa boosting ng page, ng post, sa kanila kayo magpaturo. Ito, yung profile lang ang tinuturo ko sa inyo. Okay po? At saka yung mga basic post lang, anong oras, ganyan. Next. So, guys, take note ha. Ulitin ko yung mga sinabi ko kanina.
Pag personal, dati, yung offline pa lang tayo, name yung pagpapakilala natin sa tao. Tama? Halimbawa, may namit ako, hi guys, my name is Aika, ganyan. Ngayon, sa Facebook, sa wall na, ngayon, sa Facebook, online na tayo, ang pagpapakilala natin is through our wall na. Facebook wall. Ulitin ko, kung ano yung laman ng wall natin, it's who we are. Okay? Are you learning? Now, ano yung dapat po i-post? Aika, ano yung mga ipopost ko? Ito po, ano yung mga ipopost natin? Guys, focus on VLR. Ano yung ibig sabihin ng VLR? V for values. No, ano yung ibig sabihin ng values? Ano yung pinaniniwalaan mo? Ano yung pinahahalagahan mo? For example, may tanong ako, si Mentor Joanna, anong oras nagigising sa morning? Mentor Joanna Amido. Ano oras? Ayan, 8 a.m. po. Hindi po ako 8 a.m. 8 a.m. po. Diba? 8 a.m. So, syempre, 8 a.m., mag-iinom pa siya ng barley, diba? So, magbabasa pa siya ng libro, asakasuyin niya pa yung husband niya, etc. For example, ang first post ni Mentor Joanna, 9 a.m. Okay? Ang first post niya, pwedeng about values. Ano yung pinahahalagahan niya? Pwedeng thoughts for the day, diba? Ano yung naisip niya that time? Ako, kung naka-follow kayo sa page ko, di ba may mga quotes ako doon, may mga message ako every day, once a day yon. So yun yung values na tinatawag, yun yung pinahahalagahan ko. Okay? So VLR. L. Second tayo, L for lifestyle. Ano yung naman yung lifestyle? Masarap at masayang buhay. Abundance, no? Kailangan makita nila yun sa'yo para i-follow ka nila. No? Lifestyle. Example, nag-travel ka sa Burj Khalifa, di ba? Pumunta ka doon. Pumunta ka sa beach dyan sa Dubai. O, i-post mo, mag-selfie ka, i-post mo. Kaya very important, guys, yung cellphone. Maximize natin yung mga cellphone ninyo. Kung hindi ka mahilig, nasabi ko to before kina Mentor Pakito, kung hindi ka mahilig mag-picture, kailangan mong kahiligan mag-picture. Kasi marketing na tayo Facebook marketing na tayo. Kailangan lahat pinipicturan mo. Pati pag inom mo ng barley, pinipicturan dapat yan. Pati pag may mentoring kayo, after mentoring, pinipicture lahat yan. Lahat ng activities mo, everyday picturean mo para may ma-post ka. Okay po? Yung iba kasi binabaliwala, di ba? Kailangan natin yung sa business natin Online na po tayo ngayon, no? So, kailangan natin mapakita yan sa wall mo, sa Facebook mo. Okay? Then R for results. Ano yung results? Ano yung results example? Pwedeng tsumeke ka kahit 5,000, 2,000, pwede na yan. Income pa rin yan di ba? Hindi mo naman mapupulot sa labas yan. Guys, huwag niyo ikakahiya yung mga income nyo ha. Meron kasi ako nakausap one time, bago siya. Meron siyang income na 5,000. Ayaw niyang i-post kasi nahihiya daw siya. Kasi daw yung mga top mentors, 100,000 na per week, 500,000 na daw per week, nakakahiya daw. Hindi totoo yun. Guys, ulitin ko ha, pag may income kayo, maliit man yan or malaki, it's okay. Kasi lahat po nagsimula sa maliit. Yung mga top mentors ninyo na nakikita ninyo na 500,000 na per week, per month, nagsimula din po yun sa maliit. At hindi nila kinahiya yung maliliit nilang income. Are you learning? Okay, dapat pinopost yan, no? Dapat fine-flex yan. Kasi ang dami pong nawalan, sa totoo lang, ang dami pong nawalan ng trabaho ngayon, di ba? Kung halimbawa may friend ka nung high school o nakita niya na tsumeke ka ng 5,000 or 2,000 isang linggo. So may isip ko, pag ako yung friend mo na nawalan ako ng trabaho, may isip ko, ano kayang ginagawa ni Chrissy? 2,000, 3,000 isang linggo? So, paano yan? Di ba? Doon ako maki-curious. Nakasunod po, di ba? Sabi ni Mavic, Rextro, post mo na. May check yata sa Rextro, hindi yata pinapost. Post na yan, di ba? Sayang. Malay mo, may friend ka, di ba? May friend ka sa Facebook, ma-inspire. Tsaka, guys, ito, take note ang dami talagang nawala ng trabaho ngayon. Hindi lang sa Dubai, buong mundo po tayo pinag-uusapan natin. Isipin mo na lang, pag nag-post ka ng income mo, kahit sa'yo para maliit yan, okay lang. Pero kung nag-post ka, malay mo may makakita dyan na nangangailangan ng extra income, ng part-time business, di ba? More curious siya, sayang naman. In that way, natulungan mo na siya. Tama? So, wag yung kakahiyayan, i-flex dapat yan, okay? Next, BLR. Next, what should I post? Ito guys, very basic, no? Naka-enumerate lang dito para hindi natin makakalimutan.
So, your activities, wait lang. Yan. Your activities, pay-ins, no? Pag may pay-in ka, example, may pay-in ka, no? Gold. O, post mo. Huwag mo ikakahiya yan. Example, may mentoring ka. Parang ngayon, nagbe-mentoring tayo. Dapat may record ka ng photo mamaya. Or ngayon, nagpipicture ka na ngayon. Di ba? Para may maipang post ka mamaya. Pero mamaya na kasi baka nakanganga ako dyan. Pangit na. Mamaya na, magpipicture tayo. Okay? Tapos, meetings. So, di ba, may meeting kayo dyan sa Dubai or sa, kung downlines mo, may uplines mo, di ba? Picture. Kailangan, talaga, kahiligan namang mag-picture ngayon. Training, bonding, so about IM products. Umiinom ka ng barley, ng asay, ng coffee natin, amazing coffee, picturean mo yan. Kailangan dinodocument mo lahat. Income, progress, o example ng progress. Example, i-share mo yung story mo. For example, i-send mo yung oldest picture mo sa IM. Halimbawa, ito yung time, ikwento mo sa caption mo, no? Ito yung time, naalala ko tong picture na to, ganyan. Naalala ko tong picture na to. This was 2 years ago, no? Ito pa lang yung nag-join ako sa IM Worldwide. Pero ngayon, tapos may picture dyan na parang may downlines ka na. Pero ngayon, ito na kami ngayon. Parang ganun. Kumbaga, ipapakita mo lang na may progress na yung ginagawa mo. Kaya very important na dinodocument mo yung mga nangyayari sa'yo everyday, mga activities ninyo sa IM everyday kasi nga, para may ipang post ka. Okay? Kasi yung mga everyday activities nyo, everyday, hindi mo naman yung mapopost agad-agad ng same day eh. Kaya very important dinodocument mo kasi, halimbawa, after a week, may kailangan ako i-post about Barley. So, pwede kong babalikan yung mga photos ko about Barley. Are you learning? The next. So, next post mo or your big time lifestyle. Ibig sabihin, pumunta ka sa beach, di ba? Nag-drive ka ng sports car, ganyan. Yung masarap na buhay. Okay? Para ma-curious sila sa'yo. Kasi gusto rin ng tao yung ganong buhay. Di ba? Ito yung sample post, no? Every day. 8 a.m. ang start ko lagi ng post ko. So, thought for the day. Pwedeng ganyan. So, what are your values? Inspirational, motivational, or life quotes? Or pwedeng Bible verse na favorite mo, yung feel mong i-post that day, pwede din. Basta nasa sa'yo. Okay? Tapos, after 4 hours, 12 noon. Pwedeng about IM products. Pwedeng yung ininom mo that day. Di ba? Pwedeng lunchtime kasi yan. Pwedeng yan yung pwedeng nag-choco barley ka that day, di ba? So, it's up to you. Ito yung sample lang sa akin, no? Pwede nyo namang, i-shuffle. Sa una, pwedeng quote. After that, pwedeng lifestyle. It's up to you. Ito yung examples lang naman to. Kung saan ka comfortable, yun pa rin yung gawin mo. Put your catchy caption. Here's keep it short and simple. After 4 p.m. daily activities. For example, itong Zoom natin, o mamaya i-post mo to, di ba? Okay? Tapos lagyan mo na ng magandang caption. So, example ng post sa daily activities, talks, Zoom meetings, or pay-ins. After 4 hours, 8 p.m. naman, ito naman yung lifestyle na tinatawag. Income mo, travel mo, results, or yung goal mo. For example, after a year, gusto mo ng sports car, o ipopost mo yan. Isasabi mo lang, ito yung your mind, ganyan, no? Your mind. Parang kiniklaim mo na. So, lifestyle yon. Next. So, after yung naman, 8 p.m. training ng IM, maganda i-share din natin yun, no, yung daily training. Guys, may question ako, singit ko lang. Uma-attend ba dito lahat ng IM training natin every night, 8 p.m.? Or baka hindi pa aware sa 8 p.m. training ng IM? Uma-attend naman lahat, di ba? So guys, yung IM training natin, i-share natin sa wall yun, automatic. Then, after that, ito yung 11 p.m. na next, what you've learned from the training. Keep it short and simple. Hindi mo kailangan magkwento ng mahaba. Kasi ang tao tamad nang magbasa ng napakahaba. Kaya ang gusto nila, short and simple lang yung caption lagi para mapansin ng tao. Okay? O-post mo lagi yan. Pwedeng yan yung last post mo. Ano yung natutunan mo sa training? Or ano yung natutunan mo dito sa mentoring natin? Okay? Next. Post once a week with owners. Kung may picture kayo with owners, pwede. Kung may picture kayo with your top mentors, pwede. Di ba nagpunta before dyan si Mentor May, si Mentor Peach, o kung may picture kayo before, pwede yung i-post yun. Di ba? Okay lang kahit luma, okay lang yun. Ang important, may ma-post ka once a week. Pwede ka mag-post about with your team,
Para makita ng mga friends mo sa Facebook na may grupo ka na, di ba? Na dumadami ka na. Kasi nung nakita ka niya na nagsimula, mag-isa ka lang. Ngayon, dumadami na. Or pwede rin cross lines. Diba, minsan ginagawa yung ng mga top mentors dito sa IM, yung magpo-post siya ng picture ng crossline niya, tapos may caption, di ba, parang, halimbawa lang, i-check ni Mentor May, ganyan, di ba, iba pinapost naman yun, pwede rin yun. Okay? Next. Number 3 na tayo, guys. Use Facebook Story. Alam nyo ba yung story? Facebook Story. Guys, ito sayang to. Libre lang ulit to. Like yung pin photos, di ba? Libre to. Sayang naman. Malay mo, in time, pagbayarin na rin tayo ni Facebook, no? Pero wag naman sana. So habang libre pa, i-maximize natin ito. Okay? Lahat ng activities mo daily, since hindi mo siya pwedeng i-post sa wall mo lahat, since limited lang tayo every 4 hours, di ba? Hindi mo nang pwede i-post lahat sa Facebook. Spam na yung tawag doon. Kaya always use stories. Huwag mong titipirin to. Kailangan mo lang tiyagain, kailangan mo lang gawing habit. Napakadali lang naman, mapipress-press ka lang naman sa phone mo, di ba? Halimbawa, o ngayon mentoring, o i-story mo to. Pag naging habit mo na kasi siya, hindi na siya nagiging effort sa'yo. So ngayon, halimbawa, hindi ka pa sanay gumamit ng mga ganito, effort pa siya sa'yo eh. No? Iisipin mo palagi. Pero pag naging habit mo na siya, hindi mo na siya iisipin. Automatic, pag may mentoring ka, automatic, pinopost mo na yan. Pag umiinom ka ng barley, automatic, ipopost mo na siya. Nagiging madali na lang sa inyo pag naging habit na siya. Okay, use Facebook Story. Ako, naging effective yan sa akin, guys. And I'm sure sa mga top mentors dito na gumagamit ng story, effective din sa kanila. Ang daming na curious sa barley because of my stories about barley. Kasi every morning, pinopost ko yung iniinom ko na barley, yung asay, ganyan. Daming nagtanong dahil doon. No? Sino gumagamit ng stories dito? Pwede bang pa-comment? Yung gumagamit ng Facebook stories? Ayan. Sabi ni Chrissy, yes po. Diba? Effective yan. Sabi ni Maricel Roman na effective daw ang story. Next, guys, unlimited yan. No? Walang sinabi na every 4 hours ka lang mag-story. Wala po. Unlimited yan. Mas marami, mas okay. Pero wag not too much naman, no? Kasi ako, minsan, pag may nakikita akong friend ko sa Facebook, tapos sobrang daming stories, minsan parang ayoko na rin i-view eh. No? Pero pag yung sakto lang, parang ginaganahan akong i-view, hindi ko alam kung bakit. Siguro may effect yung parang sobrang dami. Parang spam na din yung dating niya, no? So siguro maximum of 7 a day enough. 7 to 10, ganyan. Number 4. Guys, ito yung sample lang story pala. Pag umiinom ako ng barley sa umaga, pinopost ko yan. Lifestyle, ganyan. Okay, number 4. Number 4, live once a week. Guys, ito ha, live once a week. Dati ginagawa ito ni Mentor Pakito sa Dubai, no? May mga tao pa, sayang, wala na kasi mga tao. Pero ito guys, alam nyo ba bakit live once a week? To reach more viewers. Meron kasi tayong, I think, 4 or 5 kinds of post. Una, text. Ito yung kinds ng post. Una, text. Yung text lang. Pangalawang klase, photo. May picture. Pangatlong klaseng post, video. Yung recorded video na. Pang-apat na post is live. Ang pinakamalakas doon or pinakamadaming reach sa friends mo ay live. Why? Kasi pag nagla-live ka, lahat po ng friends mo sa Facebook, nakakausap mo man yan or hindi, nanonotify sila. Ulitin ko. Lahat po ng friends mo sa Facebook, nakakausap mo man yan or hindi, lahat po yan kapag nag-live ka, nanonotify sila na naka-live ka. Yung mga long-lost friends mo, classmate mo nung elementary, high school, preschool, no? Kapitbahay mo dati sa Pilipinas. Pag nag-live ka, manonotify sila. O, di ba? Pag na-notify sila, i-review nila yon automatic. Biglang nag-live si Yowa, anong meron dito, di ba? So, curious siya, bigla niya makikita. Umiinom ka ng barley, di ba? May pay-in ka, nag-withdraw ka ng Just For You sa online mo. So, pwedeng ganun. Okay, ano po yung mga pwedeng i-live? Clicking of payout. Diba, ginagawa ito ng mga top mentors? Naka-StreamYard sila, dalawa sila. Diba? Naka-StreamYard sila, yung top mentor, tapos yung downline niya. Ngayon, yung downline nila, mag-click ng Just For You. Ginagawa nila to. Pwede nyo rin gawin yun. Tandem kayong dalawa. Okay, parang taga-interview top mentor, tapos i-click ni downline yung Just For You. Pwedeng ganun.
Tapos, guys, take note. Okay? Huwag niyong kakalimutan to. Yung time dapat consistent. Ano yung ibig sabihin nun? No? Be consistent with time. And with day and time. For example, pipili ka lang sa once a week na yon, anong araw yung pinaka gusto mong mag-live ka? Yung tingin mo na maraming manonood sa'yo. Diba? Halimbawa, yung viewers mo, tingin mo every Sunday walang trabaho. So every Sunday ka dapat mag-live. Kasi dun yung pinakamaraming time na pwedeng manood sa'yo. Tapos, dapat pare-pareho yung oras. For example, every Sunday. Tapos, dapat every 8 p.m. Bakit dapat pare-pareho yung araw at oras? Para aabangan ka. Kasi ako, example, pag naging follower mo na ako ng Facebook, for example, si Mentor Paquito, follower niya na ako ng Facebook, pero hindi pa ako nag-i-inquire. Halimbawa lang, no? Matagal niya na akong friends. Tapos, pero hindi pa ako nag-i-inquire. Pero naka-follow na ako sa kanya. Ibig sabihin, yung mga post niya sa wall niya, pina-follow ko talaga, tinitingnan ko talaga everyday. No? So, pag naka-build na si Paquito ng habit na every Sunday, 8 p.m. ang live niya, every week, abangan ko na yun. Halimbawa, 7 p.m. na ngayon. Ang habit na, alam ko na 8 p.m., no? So, abangan ko na si Paquito na 8 p.m. Ay, magla-live mamaya si Paquito. Parang ganun. So, nagbibuild ka rin ng habit sa mga viewers mo. Okay? Are you learning, guys? Next, number 4. Number 5. Always use hashtags. Always use hashtags. Guys, sumagamit ba ng hashtags? Ito yung example, official hashtags natin, no? I am worldwide, agents of hope, home of hope, all his, believing in God's time, amazing barley, the green box, purple box, pink box, awesome products, amazing ABC. So, ito yung mga examples lang. Sa mga official na to. Meron din, I'm sure, may official hashtags din kayo for your team. Example, Team Heroes, Team Phoenix, ganyan, di ba? Heroes Dubai, I am worldwide heroes, I am worldwide Phoenix, etc. So, pero syempre, depende sa post mo, yung hashtag mo. Halimbawa, ang post mo, barley, tapos ang hashtag mo, the pink box, hindi naman siya tugma, di ba? Dapat tugma din. Okay? So guys, take note, ang official hashtag, ang pag-post mo ng hashtag, maximum of 3 only. Why? Bakit po 3 lang yung maximum? Kasi po, ayaw po ni Facebook na ina-abuse natin yung mga features niya. Dati kasi, di ba, wala pang ganyan, tapos nagkaroon ng hashtag. In-abuse ng mga tao. Bawat word na important, ginagamit na, iba 20 yung hashtag nila. Ayaw ni Facebook ng ganon. Pag nakita yun ni Facebook, hindi niya na ilalabas yung post mo. Okay? Maximum of 3 lang ang hashtag. Are you learning? Wait lang guys, inom lang ako. Yan. Next. Number 6. Number 6 na tayo. Guys, ito never post anything negative po. Ulitin ko, never post anything negative. Alam ko na may mga problema tayong pinagdadaanan, no? Minsan kapos pa tayo, minsan nag-away tayo ng mga kapatid natin, minsan may problema sa mga kamag-anak natin, sa magulang natin, sa boyfriend, 'di ba? Sa girlfriend, sa asawa, minsan nag-aaway. Okay? So normal 'yon. Normal 'yon na may mga conflicts ka personally, pero hindi po siya dapat na i-post sa Facebook. Ulitin ko, normal po na may mga conflicts kayo sa family mo, sa labas, ganyan, sa downline, di ba? Pero hindi po siya dapat na i-post sa Facebook. Kasi pag nakita po yan ng mga friends mo sa Facebook na nagpo-post ka ng negative, i-unfollow ka po nila. Okay? Ang tao po ayaw sa chismosa, ang tao ayaw sa negative ang post, ayaw nila doon. May tanong po ako sa inyo. Gusto niyo po ba sa taong chismosa? Gusto niyo po ba sa taong negative? Pa-comment nga po. Gusto niyo po bang naka-follow sa mga taong negative? Yung negative yung post niya. Ay, mahirap kami, mamamatay kaming mahirap. Nako, nag-away na naman kami ng jowa ko. Di na kami magtatagal. Yung mga ganyan, di ba? Ay, sabi ni Chrissy, ayaw po, di ba? Kayo mismo ayaw natin makabasa ng negative.
Kaya ganun din dapat ilagay natin yung sarili natin sa iba. Okay? So kung tayo ayaw natin nakakita ng negative, ganun din yung mga friends natin. Never post anything negative. Kahit, alam mo yun, na-type mo na, no? Minsan ganito, minsan na-type mo na sa wall mo. Tapos, tinitingnan mo no? Tinitingnan mo kung ipopost mo na. Wag na, no? Kung ako sa'yo, wag na. Kasi unfollow ka ng mga friends mo. At papangit ang tingin nila sa'yo. Hindi na sila mag-i-inquire sa'yo. Malay mo, may pa-inquire na pala sa'yo. Tapos, sinearch yung pangalan mo. Naku, nakita yung post na negative, na emo, di ba? Hindi na siya mag-join sa'yo. Okay, maghahanap yan ng iba na mentor na positive lagi sa buhay. Are you learning? Yeah, sample ng negative. Auto move on sa mga taong binabaliwala ako. O, di ba? Okay, so mali yan. No? Again, never post anything negative. Next, number 7 po. Malapit na tayo. Number 7, clean friends list. Lilinisin po ninyo yung mga friends ninyo. Guys, it takes time. This will take time and need time. Need po itong upuan. Kailangan po nating upuan ito. Kasi medyo matagal-tagal itong paglilinis ng friends list. Tsatsagain natin ito. Okay? Guys, ito yung mga kailangan nating i-add. Yung mga owners or yung mga top mentors. Yung top mentors dito, 5 lang inalagay ko kasi top 5 yan nung 3rd anniversary. Sobrang dami na kasi, no? Kaya hindi ko na sila malagay lahat. Pero top 5 na lang yung nilagay ko. Pero yung iba, i-add nyo rin. Yung mentors nyo, sila Mentor Paquito, Mentor Kevin, Mentor Joanna, Mentor Joanne, lahat yan. Sila Mentor Yo, lahat yan mga top mentors, Ruel, Jason, i-add nyo lahat yan. Lahat lahat, i-add nyo sila. Pag hindi nyo pa sila i-add, i-add nyo. Kasi kailangan Kasi tayo yung magkakakampi dito di ba? Nasa same company tayo. So, add your team, yung mga downlines mo, syempre dapat friends mo rin yan. Ang labo naman, downline mo, hindi mo friend, di ba? Tatsagain natin yan. Yung crosslines, sino po yung mga sample ng crosslines? Crosslines, yung mga top mentors, yung mga diamonds, yung mga top mentors. Why? Ano pong purpose nun? Bakit natin sila i-add? Kasi, ang business natin, di ba, copy business. Di ba, minsan, halimbawa, like for example, bago ka pa lang, di ba, wala ka pang post minsan, mga cheque, ganyan. So, minsan, yung iba, ang ginagawa nila, kinokopya nila yung picture. Copy-paste lang, copy photo lang naman to, di ba? Pero take note sa pagkokopya ng caption, guys, ha? Guys, ulitin ko, focus po. Ang caption, hindi pwedeng kopya-kopya lang all the time. Mas maganda nga kung may original ka kasi ayaw rin ni Facebook na kinokopya mo lang. Ayaw niya ng ganon. Ang gusto niya, original ka lagi. Halimbawa, one time kasi may nakita akong post na ganito. May member po, may sakit yung mama niya. No? Yung member, may sakit yung mama niya. Tapos, nag-take ng barley. Kinuwento niya sa caption. Sabi niya, grabe, yung mama ko may sakit na ganito. Nag-take ng barley after 1 week, gumaling na. Isang member, kinopya niya yung, kinopy-paste niya lang yung post, pati caption. So, ang sabi niya sa caption, kinopy-paste lang niya. So, yung mama ng member na isa, naging mama na rin niya. So, ingat sa pagkopya-kopya. Kailangan nagbabasa ka rin. Kung mas maganda original sa'yo, mas okay. Okay, guys? Next. Tapos, guys, ito, no? Sa PowerPoint natin, may nakalagay dyan. May mga tatlong bilog doon. Click mo yun. No? Isa-isayin nyo mamaya to. Click mo yan. Tapos, yung favorites mo or follow mo, yung mga gusto mong i-follow sa IM. Yung napapositive ka. Halimbawa, every morning, gusto mo nakikita yung mga post ni Mentor Paquito, gusto mo nakikita yung post ni Mentor Kevin, no? Ipa-follow mo sila. Gagawin mong favorite sila para lahat ng post nila nakikita mo. Okay? Next. Madami na ba, guys? Napaka-simple naman, di ba? So, may PowerPoint to, so pwede mo itong isa-isahin mamaya. Guys, daily goal. May goals tayo daily. Ano po yun? Add 10 new friends or prospects. Ano yung 10 new friends? Guys, ito, pwedeng ganito, no? Sa existing friends ninyo, na tingin nyo na able sa IM, pwede mong i-check yung friends nila. Ulitin ko, may existing friends kayo ngayon. Yung existing friends nyo, i-check mo yan, tingin mo na able, tingin mo na possible na mag-join sa IM, possible na maging prospect mo, i-click mo siya. Pag-click mo siya, makikita mo yung friends niya. Ngayon, yung friends niya, doon kang pipili ng mga i-add. Why? Kasi,
Pag inad mo tong tao na to, yung friend nila, makikita nila na may mutual friends kayo. Pag nakita na may mutual friends kayo, possible, malaking possibility na i-accept yung request mo kasi may mutual friends kayo. Are you learning? Nakakasunod ba? Okay? Sa mga medyo nalilito no, sa mga terms, pwede yung tanungin mga mentors, Tito and Kevin. Okay? Then remove 10 negative friends, unhelpful friends, and inactive friends. Yung wala na kayong planong makiconnect, no? Yung mga 10 friends you have no intention of connecting with. 10 friends add daily, remove 10 friends daily. Why? Ba't ka magre-remove? Kasi sayang yung space. Kasi si Facebook may maximum of 5,000 friends lang siya per account. Okay po? So yan, unfriend. Wag yung kakalimutan mag-unfriend ng mga inactive friends ha, kasi sayang po yung slot. Yung mga negative, delete mo na yan. Number 8, follow pages. Okay, ito yung mga official page ng company. I Am Worldwide, dapat naka-follow ka dyan kasi every night may training dyan. Tama? So dapat naka-follow ka dyan. Yung page ko, i-follow mo na din kasi daily may post dyan ng mga message or mga anything. Kay Press AM, may page din siya. Dapat naka-follow ka din dyan. And then yung pang-apat, Bed System of I Am Worldwide. Dapat naka-follow ka din dyan. And then yung pang-lima, ito naman, follow your I Am mentors and teams pages. Ibig sabihin, yung mga top mentors ninyo, yung mga cross-line sa top mentors, dapat naka-follow ka din kasi may mga post din sila doon. Tapos, yung sariling team ninyo, Team Heroes, Team Phoenix, may mga page yan. Kailangan naka-follow ka din kasi may mga updates dyan. Okay? And lastly, dapat naka-follow ka sa mga motivational and inspirational pages. No? So may mga world-class speaker, ganyan. Minsan may mga, di ba, virtual mentors ka, pwedeng naka-follow ka dapat doon para na motivate ka every time na napapanood mo yung post nila, yung mga ganun. Okay? Ito po, pwede nyo rin gawin to. Click nyo lang yung tatlong bilog ulit dyan for settings. Tapos, i-click mo yung follow settings. Lalabas to, dapat naka-favorites yung gusto mong i-favorite na page. Example, dapat sa IM page, naka-follow ka, naka-favorites ka, para lahat ng post niya automatic lalabas sa wall mo. Okay? Take note, you can only add up to 30 friends and pages to favorites. Ibig sabihin, combination na yan ng friends at pages, 30 lang yung maximum na pwede mong gawing favorites. So, dapat choose wisely. Pipili ka lang kung sino yung pwede mong gawing favorite. Guys, i-reserve yun yung tatlo ha. I Am, yung sa akin, tsaka kay Press. I-reserve mo na kaming tatlo. Okay? Dapat naka-favorite ka doon. Okay? So, ano pa ba? Ayan. Warning. Malapit na tayo matapos. Warning. Be active on reacting, commenting, sharing other people's posts. Give and receive. Ibig sabihin yan, kung gusto natin may mag-react, may mag-comment, may mag-share ng post natin, dapat tayo mismo ginagawa natin yon sa iba. Kasi kung ano lang naman yung binibigay natin, yun lang naman yung babalik sa atin. Di ba? Kung tamad kang mag-comment sa mga post ng mga mentors mo, tamad kang mag-share ng mga post ng mga ibang tao, automatic, I'm sure, babalik din yun sa'yo. Sa mga post mo, wala rin magko-comment or mag-share, magla-like yan. Okay? Dapat guys, isang team kasi kayo dito, no? Isang grupo kayo dito, tandaan nyo to. Isang grupo kayo. So, eto, kailangan tulungan kayo sa pag-like, no? Pag-react, pag-comment, pag-share. Tulungan kayo kasi wala namang ibang gagawa niyan kundi kayo lang din. For example, nag-post si Mentor Joanna Amido. Tapos walang nagla-like, walang nagko-comment, wala man lang mentor nag-e-effort na mag-post, mag-like, mag-comment sa post niya, no? So, walang nag-e-effort. So, ibig sabihin, alam mo yun, pag ako, friend ako ni Mentor Joanna, wala man lang ako nakikita kahit isang post, isang comment, 2 comments, diba? Hindi ako ma-attract. Di ba minsan, mas nakaka-attract yung post na maraming comments, shares, right? So, guys, tulungan. So, walang ibang gagawa nun, guys, kundi kayo lang din. Kaya, very important na yung mga nandito sa Zoom, dapat follow kayo sa isa't isa, no? Dapat friends kayo para kayo magtutulungan na mag-commentan sa post ng bawat isa. Next. Ayan. Lastly, guys, always be consistent with all your social media platforms. Ulitin ko,
always be consistent with all your social media platforms. Ibig sabihin, kung ano yung full name mo sa Facebook, yun din dapat yung full name mo sa IG, sa Twitter mo, sa page mo, sa LinkedIn mo, sa TikTok mo kung meron ka, kailangan pare-pareho yan. Pati yung profile picture mo sa Facebook mo, dapat yun din yung profile picture mo sa YouTube mo, sa IG mo, at sa iba pang social media platforms mo. Are you learning? Bakit sabi ni Mentor Mirna, maraming ouch dito? Bakit ganun? Ano sabi ni May, ouch? Bakit nag-ouch? Sabi ni Rexcho, yan isa yan VP. Ayaw mag-react, mag-comment. Iwan kung bakit. Bakit kasi? Guys, alam nyo, kayo isang grupo kayo dito eh. Walang ibang gagawa niyan kundi kayo lang din. For example, nakita nyo si Mentor Joanne, nag-post siya, o comment kayo. Kasi pag nakita ni Joanne na nag-comment kayo sa post niya, I'm sure si Joanne mag-e-effort din magko-comment sa mga post ng mga nag-comment sa kanya. Tama ba? Tama? Kasi ganito po nangyayari sa akin yun eh. Pag nakita ko may mga comments, nagko-comment din ako sa post eh. Kasi binabalik ko lang din yung binigay niya sa akin eh. So kung gusto mong may mag-comment sa post mo, tsagain mo rin, no? Magbigay ka ng effort and time mag-comment sa mga post ng iba. Ganun siya kasimple. Give and receive. Automatic yon. Kung ano yung binibigay mo, babalik din sa'yo. Kung tamad ka, kung ayaw mo mag-comment sa post ng iba, expect mo, wala rin magko-comment sa mga post mo. Okay? Lastly, always be consistent with all your social media platforms. Guys, clear tayo dito. Ang point lang dito, kailangan, kung ano yung laman ng Facebook mo, picture, details, full name, kailangan yun din yung picture, full name ng ibang social media mo. Okay? Guys, may natutunan ba? Ayan, di ba? Sa mga hindi pa naka-follow sa page ko, sa YouTube ko, sa IG ko, sa Facebook ko, i-follow nyo na pare-pareho yung itsura ng mga picture niya. So, hindi kayo mahirapan mag-search. Okay? So, yun lang guys, no? May natutunan ba? Very basic lang ito. Pero madami kasi akong, kumbaga, hindi nakikita na hindi pa maayos yung profile nila. Kailangan request ko lang guys, so assignment nyo na ito, i-check ko isa-isa ng mga mentors ninyo. After ng training natin, assignment po, request ko, okay lang ba na i-apply na natin to? Isasend ko sa mentors niyo yung PowerPoint para maisa-isa niyo, no? Napakadali nito and very duplicable. Ipapasok ko yung PowerPoint, dapat yung mga downlines niyo na hindi pa present ngayon dito, dapat mai-present mo na sa kanya ASAP. Okay po? Are you learning? Ayan, to God be the glory. Maraming salamat po. Thank you so much. I hope may natutunan kayo. Dumami tayo bigla Oo, umabot tayo ng 84. Iba po kasi BP until right now nag-work pa kasi sila. 5. Iba umahabol. Dumami tayo kasi kanina nag-start tayo 48 lang, di ba? So naging 84 tayo ngayon. So, ibig sabihin, uhaw yung mga mentors dito. Kasi kanina, feeling ko sawa na sila sa mga trainings eh, no? So uhaw pala yung mga mentors dito. Yeah. Dumami tayo bigla. Diba? Guys, congrats ha. Ako naniniwala po ako, basta tsinatsaga mo ang isang bagay at nasa tamang opportunity ka, walang imposible. Ulitin ko, ako naniniwala ako, basta tsinatsaga mo ang isang bagay, no, binibigyan mo ng effort, ng oras, at nasa tamang opportunity ka, lahat po ng pangarap mo makukuha mo. Sure ako doon. Kaya itong ginagawa po natin, hindi po tapon ito. Ulitin ko, yung mga trainings po ninyo sa team ninyo, uma-attend ka ng IM training every night, feeling mo, di ba, feeling mo, walang nangyayari sa'yo, feeling mo, paulit-ulit na lang, di ba? Ay, naku, training na naman, ano ba naman, parang wala naman nangyayari sa akin. Minsan naiisip mo na yun, di ba? Tapos every Thursday, may training pa kayo sa team nyo. Ngayon, Friday, may mentoring na naman tayo, di ba? Every week na lang, mentoring na lang ng mentoring. Minsan feeling mo, wala na nangyayari sa'yo. Pero, believe me po, lahat po ito, tanim ito. Tanim ito, maniwala ka sa akin. Parang ganito lang po kasimple. Imagine niyo po ito. Parang ganito kasimple. Lagi mong isipin, lahat ng ginagawa mong effort, lahat ng binibigay mong oras, no, time and effort, lahat po yan, parang binubuo paunti-unti yung imaginary na pangarap mong bahay. May question po muna ako sa'yo.
Sino dito may pangarap na bahay? Yung mabigyan niya ng magandang bahay yung pamilya niya. Yung malaki Pwede bang pa-comment? Yung nangangarap ka na magkaroon ka rin ng sariling bahay, sariling lupa. 'Di ba? Yung maganda at malaking bahay. Pwede bang pa-comment ng IM? Ulitin ko po, sino po dito yung nangangarap ng malaking bahay, sariling bahay at lupa para sa pamilya niya? Yung hindi na sila nagre-rent ng pamilya niya. Yung hindi na sila yung iba kasi palipat-lipat pa, 'di ba? Hinahabol ng rent. So no choice, palipat-lipat po. Sino po dito yung nangangarap? Sige nga, yung one day na imagine niya yung sarili niya na one day, 3 years from now, 4 years from now, magkakaroon din siya ng sarili niyang bahay at hindi lang simpleng bahay, kundi malaking bahay. Ayan, dami nag-comment, di ko na mabasa, di ba? Guys, ganito. Imagine mo yung bahay na gusto mo, no? Lagi mong tandaan to, ha? Itong sasabihin ko. Lahat ng effort na binibigay mo, maliit man yan or malaki man yan, effort yan. Okay? Etong pag-attend mo ng mentoring, 6 p.m. tayo nag-start, 7:30 na ngayon. 1 hour and a half na pala tayo, di ba? Etong binigyan mo ng effort and time na pag-attend ng mentoring natin, effort ito. Halimbawa, kanina may tinok ka, effort yun. Halimbawa, nakipag-meeting ka sa upline mo, sa mentor mo, effort yun. Halimbawa, miniting mo yung downline mo kanina, effort po yun. So, ibig sabihin, lahat po ng time and effort na binibigay mo dito sa negosyo natin, tanim ito. Ibig sabihin, ang point ko lang po, every effort na binibigay mo, may katumbas siya na part ng bahay mo. For example, ngayon, umattend ka ng mentoring natin. 6 p.m. nag-start na tayo, di ba? Example, imaginein mo, itong mentoring natin, katumbas ito ng hollow block ng bahay mo. Isang hollow block na. Oh? Alam mo kanina, nakipag-meeting ka kay mentor mo or sa downline mo. Yung effort and time na binigay mo kanina sa meeting ninyo, example, katumbas naman siya ng pako ng bahay mo. So, at that point, lahat ng effort and time na binibigay mo dito sa IM Worldwide, may dagdag na imaginary part ng bahay mo. So, ibig sabihin nun. So, pagbigay ka ng effort, no? Bigay ka ng time sa IM, dumadami na yung part ng bahay mo na nabibuild. Tama? Kaya kung mapapansin ninyo, kung sino yung mas masipag sa IM, kung sino yung mas madalas umattend ng training, kung sino yung pinakamaraming mag-invite, pinakamaraming pay-in, sila yung kumikita ng malaki. Bakit? Kasi sila yung pinakamaraming magbigay ng time and effort. Kaya sila yung pinakamabilis maabot yung mga goals nila. Tama? So, ikaw, imagine mo, ano pa yung binigay mong effort today? Imagine mo, pang isang hollow block yun, o may 2 hollow blocks ka na. Ilang hollow blocks ba kailangan mo? Di ba? Yun yung point. Ulitin ko po, lahat ng time and effort na binibigay natin dito sa IM business natin, wala pong tapon dyan. Lahat yan converted into your imaginary part ng house or pangarap mo. Are you learning po? Okay, tsatsagain lang natin guys, no? Kami po nila Press, wala kaming hangad, wala kaming gustong ibang mangyari, kundi maging successful kayong lahat. Kung ano po yung nangyari sa amin during nagne-network kami, gusto rin namin mangyari sa inyo. Kaya kami nagtsatsaga, nag-training, mag-mentoring, di ba? Pinapaganda natin yung company natin sa abot ng makakaya namin kasi nga gusto namin maging successful kayong lahat. Pero kami gusto namin maging successful kayo, pero kung ikaw hindi mo gagawin yung part mo, baliwala din po. Okay? Tulungan po tayo. Ginagawa namin yung part namin sa kumpanya. Di ba? Nagme-mentoring kami sa inyo. 'Di ba? Lahat ng alam ko, tinuturo ko sa inyo, 'di ba? Para matutunan ninyo. Pero dapat gagawin mo rin yung part mo. Ano yung part mo? I-apply. Sino ka sa dalawang klaseng tao? Ikaw ba si hearer or ikaw si doer? Si hearer, yung nakikinig lang, tapos hindi naman i-apply. Or ikaw ba si doer, yung pag nakinig siya, i-apply niya na right after. Sabi ni Marisol, siya si doer, 'di ba? Marami kasi dito hearer lang, no? Kinig lang ng kinig, pero hindi naman ina-apply. Hindi natin kailangan nun. Ang kailangan natin, doer ka dapat. Nakikinig ka, at the same time, after that, agad-agad i-apply mo. Okay? So, yun po muna for tonight. Maraming salamat po. Thank you so much, guys.